Maganda at mapagpalang araw, DJ Shan here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Ang direktor ng Bangko Sentral ng Bangladesh ay pumasok sa kanyang trabaho sa Accounts at Budgeting Department. Ito ang pinaka-restrikto at mataas ang seguridad sa departamento na ito. Ang direktor ng Bangko Sentral ay kailangang ayusin ang problema nila sa kanilang printer na ilang araw nang sira. Madali lamang ang problema na ito para sa ilan dahil printer lamang ang sira. Pero para sa Bangko Sentral, napakalaki ng problema na ito dahil ito ay automated printer na nakokonekta sa software at banking system ng buong Bangladesh. Ang printer ay dapat tumatakbo o walang tigil nagpiprint real-time ng mga bank transactions at reports sa buong araw. At dahil sira ito, walang papeles na ma-audit ang mga trabahador sa Bangko Sentral. Bagamat inabot ng buong araw ay naayos naman ang printer at nagsimula na ulit itong mag-print ng mga reports at transaction. Inumpisahan ng mga opisyal ng bangko na i-audit ang mga backlog ng mga nakarang araw. Habang inuusisa ng mga auditor ang mga reports, may napansin silang mga transaksyon na kahina-hinala. Lumalabas na mayroong 35 na kakaibang payment orders dahil sobrang laki ng halaga ng mga ito. Ayon sa report, nag-transfer ang Bangko Sentral ng Bangladesh sa iba't ibang bank account sa iba't ibang bansa na walang pahintulot ng kanilang mga opisyal. Inisa-isa ng direktor ang mga transfer requests at nagulangtang sila sa laki ng halagang nakuha. Tinatayang halos $1 billion o 57 billion pesos ang sumatotal na mga kahina-hinalang transfer requests o money transfer. Napakalaking porsyento ito ng cash revenue ng bansang Bangladesh at pera ito ng gobyerno ng Bangladesh at ng taong bayan. Pero saan nga ba papunta ang pera na ito at sino ang may gawa? Sobrang nagpanik ang Bangko Sentral ng Bangladesh at sinubukan nilang ipatigil ang transfer ng pera o stop payment. Pero malabo na itong mabawi dahil ito ay tila saktong nasira nga ang kanilang printer. Naagapan sana ito agad kung real-time nilang nakita ang illegal na transaksyon. At nakuhanan nga ng $1 billion ang bansang Bangladesh. Pero ang katanungan ng lahat, paano nga ba ito nangyari? Ang insidente na ito ay nangyari ng February 2016. Pero ang pangyayaring ito ay nag-umpisa 9 na buwan bago ang insidente. May 2015 sa Pilipinas, mahigit 3,000 kilometer ang layo sa Bangladesh. Isang grupo ng mga kalalakihan ang pumasok sa Jupiter Street Makati branch ng RCBC Bank. Nag-open sila ng $4 na account at dinepositohan nila ito ng $500 o katumbas ng halos 25,000 pesos. At pagkatapos ngang mag-open ng account, umalis ang mga lalaki sa branch at hindi na bumalik pa kahit kailan. Walang deposit at wala ding withdrawal ang nangyari sa kanilang mga inopen na account. At tila nga inabandona na nila ang kanilang new dollar account. Samantala, ang Bangladesh ay isa sa mga bansang patuloy na lumalago ang ekonomiya. Ang kanilang Bangko Sentral ay nasa siyudad ng Dhaka na sobrang busy dahil mahigit 20 million ang katao sa maliit na siyudad na ito. Pero kahit sagana na ang kanilang bansa, napakalaking halaga ng $1 billion na taxpayers' money. January 2016, isang buwan bago mangyari ang insidente, isang empleyado ng Bangladesh Bank ang nagbasa ng mga email sa trabaho at may binuksan siyang email na mukhang pangkaraniwan. Subalit ang hindi alam ng empleyadong ito, ang nabuksan niyang email ay isang infected email o may virus na kasama. Ang virus ay nag-install ng malicious program sa computer system ng Bangko Sentral. Sa madaling salita, na-hack ang bangko ng Bangladesh. Dahil sa virus na ito, napasok ng mga hacker ang network ng bangko at nagkaroon sila ng access sa pera ng bangko at Bangladesh. At matapos nga ang isang buwan na pagpaplano ng mga hacker, ay inumpisa na nila ang kanilang masamang balak.
Araw ng Huwebes, sarado ang bangko ng Bangladesh at sa susunod na 2 araw na Biyernes at Sabado ay wala ding pasok. Ang Biyernes at Sabado ay kinokonsiderang weekend sa mga Muslim countries. Tinaon ng mga hacker na pasukin ang banking system kung kailan walang tao sa bangko at sarado ito sa susunod na 2 araw. Gamit ang mga username at password ng mga taga-bangko, nagawa ng mga hacker na gumawa ng 35 cash transfer requests na umabot ng $955 million o katumbas ng halos $56 billion. Ang US dollar account ng Bangladesh Bank ay nasa New York, kaya naman ang tumanggap ng transfer requests ay ang Federal Reserve Bank of New York. Araw ng Biyernes sa New York, prinoseso ng Federal Reserve Bank of New York ang transfer requests o money transfer mula Bangladesh. Para sa kanila, ang transaksyon ay legal at galing mismo sa Bangladesh Bank. Pero wala silang ka-idea na nahak na pala ang kanilang kliyente na Bangladesh Bank. At mula nga New York, ang pera ng Bangladesh ay napunta sa iba't ibang bansa sa Asia. Linggo sa Bangladesh, nagbukas na ulit ang mga bangko at pumasok ang mga empleyado nito. Dito na nga nila napansin na sira ang kanilang printer. Nung una, akala nila ay glitch lamang ito o may nasirang parte sa printer, pero ang hindi nila alam, na-hack na ang kanilang bangko. At para hindi matrace agad, binura ng mga hacker ang mga system confirmation messages ng kanilang mga transfer requests. Sinadya din nilang sirain ang software ng printer para hindi maprint agad ang transaction report. Habang nangyayari ang lahat ng ito, may $20 million na pera na pumasok sa Pan Asia Bank sa Sri Lanka at ang account na nakatanggap ng pera ay isang kumpanya na tinatawag nilang Shalika Foundation. Isa ito sa mga 35 transfers na pumasok sa iba't ibang bansa sa Asia. Matapos maayos ng Bangladesh Bank ang kanilang printer ay nakita nga nila ang mga kahinahinalang transaksyon. Nataranta sila at sinubukang i-cancel o i-stop payment ang transfer request. Pero dahil araw ng linggo, sarado ang bangko sa New York kung saan manggagaling ang kanilang pera. At Lunes pa ito magbubukas. At lalong nataranta ang Bangladesh Bank dahil walang sasagot at tutulong sa kanila para itigil ang transaksyon. At halos $1 billion o katumbas ng 57 billion pesos ang nagbabadyang manakaw sa Bangladesh Bank. Pero ang hindi alam ng Bangladesh ay maswerteng na automatic flag o nakita ng system ng New York Bank ang 30 sa 35 na mga transactions para sa manual review bago ito iproseso. Dahil nga nakita ng New York Bank ang ilang irregularidad ng transfer requests. Sa kabutihang palad, ang isa sa mga account name na papasukan dapat ng nakaw na pera ay nagmatch sa isang shipping company na blacklisted o kahina-hinala. Ang kumpanyang ito ay nagtatago sa Amerika dahil konektado ito sa iligal na transaksyon sa Iran. Maswerteng hindi nakuha ng mga hacker ang almost $870 million na pera o halos katumbas ng $50 billion. Ang napakalaking pera na ito ay hindi na i-transfer sa kahina-hinalang account at hindi na nga tuluyang na proseso. Napansin ng Federal Bank sa New York na napakalaki masyado ng halaga ng pera at imbis sa mga banking at financial institution pinadala ang mga pera, ay mapupunta ito sa mga private entities o individual na wala namang kinalaman sa Bangladesh Bank. Akala nga ng una tapos na ang problema ng Bangladesh Bank dahil 30 na transaksyon na halagang $870 million ang hindi nakuha ng mga hacker. Subalit mayroon pang 5 transaksyon na natitira na aabot sa halagang $1 million o katumbas ng 5.8 billion pesos na malaking halaga. Sa kasamang palad, hindi automatic na nahuli ng system ng Federal Bank sa New York ang mga transaksyon na ito. Pero saan nga ba napunta ang 5 transaksyon na ito? Ang una sa 5 transaksyon ay nagkakahalaga ng $20 million o 1 billion pesos na pumasok sa isang account sa Pan Asia Bank sa Sri Lanka. Ang pangalan ng account ay Sri Lanka Foundation na isang Sri Lankan non-profit organization. May isang empleyado sa Pan Asia Bank na nakapansin ng transaksyon na ito.
Masyado daw malaki ang pera na ito para sa maliit na non-government organization o NGO at bakit sa bansa pa na Sri Lanka papasok ang pera. Ito ay ni-review agad ng bangko at napansin nila ang spelling ng foundation ay foundation. At sa patuloy na pag-iimbestiga, napag-alaman nila na ang Sri Lanka Foundation ay isang peking kumpanya o dummy account. Kaya naman na-cancel din agad ang transfer at ibinalik ang $20 million sa Bangladesh Bank. Pero ang 4 na transaction ay nag-go o nai-transfer ang pera mula sa Bangladesh at sa iba't ibang mga dummy account. Ang 4 na transaksyon ay nagkakahalaga ng $81 million o mahigit 4 billion pesos. Pero saan nga ba ito napunta? Kung maalala nyo, nabanggit natin sa umpisa ng ating kwento na mayroong mga lalaki na nag-open ng 4 na US dollar account sa RCBC Bank sa Jupiter Street, Makati. Tig $500 lamang ang laman ng 4 na dollar account. 9 na buwan bago ang hacking. At kahit kailan ay hindi na ito ginalaw o walang transaksyon na nangyari. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, na-credit ang $81 million sa 4 na account na ito sa RCBC. Nang nakita ng mga hacker na pumasok na ang pera sa kanilang bank accounts, winidraw nila agad ang pera. At pinasok nila ang pera sa 2 casino, ang Soler at Midas Casinos. Maraming kasabwat ang mga hacker dahil nagawa nilang withdrawin ang pera ng cash sa RCBC Bank at pinansugal nila ito sa mga casino para hindi matrace ng mga kinakaukulan. Sinubukang mag-request ng stop order payment ang Bangladesh Bank sa RCBC pero hindi ito natanggap ng bangko kahit araw ng Lunes dahil nataon naman na Chinese New Year at sarado ang mga bangko ng araw na ito. Masasabing magaling ang mga hacker dahil kahit na nasa iba't ibang bansa, time zone at araw ng operasyon ang mga bangko sa Bangladesh, New York at Pilipinas ay itinaon nila ang hacking na sarado ang lahat ng mga bangko na ito. Kung saan Huwebes ng gabi, pinasok ng mga hacker ang Bangladesh Bank dahil ito ay sarado at sarado din sa susunod na 2 araw. Biyernes nang natanggap ng bangko sa New York ang transfer request pero sarado naman ang Bangladesh Bank. At araw nga ng Linggo nang nagbukas ang Bangladesh Bank at nakita nila ang mga illegal na transaksyon pero sa araw naman na ito ay sarado naman ang New York Bank. Pagdating naman ng Lunes, natanggap naman ng New York Bank ang stop payment order ng Bangladesh pero ang bangko naman ng Pilipinas ay hindi agad natanggap dahil sarado naman ito ng araw ng Lunes dahil Chinese New Year. Kung titingnan, talagang planadong-planado ang pangahak na nangyari. Sa Pilipinas, nagturoan ang RCBC Bank at ang RCBC Bank Manager sa kung sino ang nagkasala. Pero malinaw na hindi dapat ma-withdraw ang pera ng ganun-ganun na lamang. May batas tayo na Anti-Money Laundering Act at may mga proseso ang mga bangko para sa mga ganitong kalaking transaksyon ay mahuli at hindi basta-basta makalungsot. Ang isang dollar account na $500 lamang ang laman simula nang ito ay binuksan ay nagkaroon bigla ng milyong-milyong pera sa loob lamang ng 1 taon. Ito ay dapat naging red flag na at kahina-hinala. Kung ang isang simpleng tao nga ay bago makapagbukas ng bank account, lalo na ng dollar account, ay sandamakmak na impormasyon o requirements ang hinihingi ng mga bangko. Subalit sa pagkakataon na ito, sa pag-iimbestiga ng gobyerno ng Pilipinas, napag-alaman na ang 4 na dollar account ay nabuksan gamit ang mga pekeng dokumento at ID. Hindi din totoo ang pangalan ng mga tao na ito, pati ang address ay peke. Naging malaki ang papel ng branch bank manager ng RCBC dahil sa panahon niya binuksan ang account at siya din ang nag-asikaso ng milyong-milyong pisong cash withdrawal. Hindi naman maiwasan magtaka ng mga tao kung paano nakalusot ang mga transaksyon na ito sa head office ng RCBC at mga executives. Imposible daw na hindi alam ito ng mga taong mas mataas ang posisyon sa bank manager ng RCBC Jupiter Street branch. Sa huli, tanging ang branch manager lang daw ang nagkasala at hinatulan na makulong na aabot ang 56 years at kailangan pa niyang magmulta ng mahigit $100 million o katumbas ng $5.7 million. Tinatayang ang na-withdraw ng mga hackers sa RCBC ay umabot nga ng $5 billion at na-withdraw ang napakalaking pera na ito sa RCBC.
Ang BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas ay pinatawa naman ng penalty na 1 billion pesos ang RCBC dahil sa hindi pagsunod o kakulangan sa pag-comply sa banking laws at regulations sa nangyaring insidente. Natukoy ng mga otoridad kung sino ang mga taong nag-withdraw ng pera at pinadaan sa kasino. Sila ay mga Chinese na nagngangalang Ding at Gao pero nalaman na ito ay nakalabas na ng bansa at nagpunta sa Macau. Ang mga kasino naman na Soler at Midas ay hindi sakop ng Anti-Money Laundering Act. Kumbaga, kahit sino ka pa, basta ikaw ay may pera, pwede ka magpasok ng pera sa mga kasino at magsugal ng walang tanong-tanong. Pero tumulong sa pag-iimbestiga ang mga kasino na ito at sa katunayan, nagawa nilang maibalik sa Bangladesh Bank ang halagang $15 million na pinaikot sa kasino. Kinasuhan naman ng Bangladesh Bank ang RCBC Bank sa international courts dahil umano sa kapabayaan ito. Tugon naman ng RCBC, may kapabayaan din ang Bangladesh dahil madali silang nahack at wala sanang pumasok na malaking pera sa kanila kung maayos ang kanilang banking system. Dagdag pa ng RCBC, hindi pa din malinaw o kulang ang impormasyon na inilalabas ng Bangladesh Bank kung paano sila nahack at sino ang mga tao na nagpabaya sa kanilang parte. Na-dismiss naman ang mga kaso maliban sa isa na naglalayo na dapat ibalik ng RCBC ang perang nanakaw sa Bangladesh Bank. Nag-resign ang parehas na leader ng RCBC at Bangladesh Bank. Ang dating CEO ng RCBC Bank na si Lorenzo Tan ay nag-resign kahit wala siyang kasalanan. Ay minabuti niya na magbitido sa pwesto para makamove on na ang bangko at inako niya ang full moral responsibility para sa nakakahiyang insidente. Ang dating governor ng Bangladesh Bank na si Atur Rahman ay nag-resign din sa kanilang prime minister para sa ikabubuti ng kanilang bansa. Sinabi nga niya nang siya ay umupo sa pwesto 1 taon bago ang cyber heist, nakita na daw niya ang ilang irregularidad at mahinang security system ng Bangladesh Bank. Pero dahil sa politika ay hindi umusad ang kanyang mga plano at natuloy lamang ang plano niya matapos mahang ang bangko. Ang Amerika at FBI ay nagsagawa din ng investigasyon at nalaman nga nila na matagal nang pinaplano ng mga hacker ang cyber heist. Nagawa nilang pasukin ang sistem ng Bangladesh Bank para pag-aralan ang mga proseso at makuha ang mga importanteng credentials tulad ng mga username at password na nagbibigay ng authorization para sa pag-transfer ng mga malalaking pera. Ang mga Chinese naman na nakatakas mula sa Pilipinas at nag-withdraw ng pera sa RCBC at nagpunta sa Macau ay napag-alamang mga middleman lamang at hindi ang tunay na hacker at mastermind. Pero hindi na nga nahanap ang mga middleman na ito. Bagamat hindi sigurado, malaki daw ang posibilidad na ang grupong Lazarus ang may kagagawa ng cyber heist. Marami ng record ng panghahack at pagnanakaw ang grupo ng Lazarus pero ito ang unang beses na halos $1 billion ang kanilang halos manakaw. Hindi man nila nakuha ang $1 bilyong dolyar, ang $81 million na na-withdraw sa Pilipinas ay itinuturing na pinakamalaking cyber heist sa kasaysayan ng cyber hacking. Dagdag pa ng mga cyber forensics, nakita nila ang isang IP address log na ginamit ng mga hacker ay naka-address sa North Korea. Bagamat walang matibay na ebidensya, ayon sa mga cybersecurity experts, ang North Korea daw ang mastermind ng hacking. Ang Macau daw kasi kung saan dinala ng mga middleman ang pera ay may direktang koneksyon sa Pyongyang, North Korea. Ang Macau daw ay ang lugar kung saan pinadadaan ng North Korea ang kanilang mga salapi at financial transactions paloob at palabas ng kanilang bansa. Kaya naman masasabi na ang perang nanakaw sa Bangladesh ay napunta sa North Korea. Ang pera na nanakaw ay maaari daw mapunta sa nuclear programs, sa mga elitista at palaguin ang kanilang ekonomiya. Sa ngayon, teorya lamang ito pero kung mapapatunayan na North Korea talaga ang mastermind, ito ang unang beses na ang isang bansa ay nagnakaw ng pera sa bangko ng ibang bansa. At kung kaya nila mahack ang mga bangko, hindi malayo na mahack din nila ang mga resulta ng eleksyon, armas at bank account ng kahit sino sa mundo. Sa tingin nyo, tama kaya ang mga eksperto na North Korea ang mastermind ng cyber heist? Sino ba ang dapat managot kung bakit nahack ang Bangladesh Bank?
Sino ang mag-aakala na dahil lamang sa sirang printer ay nagbigay ito ng maraming oras sa mga hacker para magnakaw ng pera? Ano ang opinion nyo sa resulta ng investigasyon sa Pilipinas kung saan ang bank manager lamang ng RCBC ang nakasuhan at may kasalanan? Mayroon ka bang alam mga kwento o dagdag kaalaman na gusto mong i-share sa iba nating mga manonood? I-comment mo lang ang mga topic na gusto mong ating talakayin sa ating channel. Huwag ding kalimutang i-subscribe, i-follow at i-share ang ating mga contents araw-araw. Mangyari lamang pong i-follow nyo din ang Manila Boy Wonder Philippines at DJ Sean Crime Stories. Marami pong salamat sa inyong suporta. God bless everyone!